Okay po muli. Hello everyone. Sa Bicol, sa Maynila, magandang umaga po sa inyong lahat. At po rin ng Diyos at kayo po ay nakadalo at continuous nyong nasusubaybayan ang every Sunday na chapter by chapter po natin. So ngayon, nandito tayo sa Lucas chapter 13. Kunin nyo po ang inyong mga Bible at puntahan nyo ang Lucas chapter 13 at yung walang Bible, makinig na lang po upang maintindihan natin itong lahat. At kung maaari, wag pong maingay, maging tahimik po tayo kasi yung mga walang Bible para naiintindihan po ang ating sinasabi dito. At yung may Bible naman, sundan nyo na lang po ito. Amen? So, okay. So, chapter 13. So, bago yan, hingi po tayo ng guidance muli sa Holy Spirit. Naturuan tayo na maunawaan itong lahat ng ito at hindi lamang maunawaan, kundi maisabuhay po natin ito sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Amen. So let's pray. Hallelujah, Father God. Minsan pang muli, lumalapit po kami sa iyo. Humingi ng gabay, patnubay ng iyong banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin na maunawaan ng mga salitang ito at siyang naglalagay nito sa aming puso at isipan. Maraming salamat po aming dakilang Diyos Ama dahil laging nandito po sa amin ang iyong banal na Espiritu na gagayad sa amin, nagbibigay ng karunungan at kalaman upang lalo naming maintindihan ang kalooban mo at masunod ang mga bagay na ito. Maraming salamat po, Diyos. Pinasasalamat namin ang bawat salitang dumadaloy, Panginoon, sa aming mga buhay. At ang dalangin namin ito sa iyo, pasasalamat po sa ngalan ito ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, chapter 13, kunin nyo na po, tingnan nyo po dyan at makinig po uli ang mga may pandinig. Okay. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na pinapatay ni Pilato ang ilan sa mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng turi sa Siloy, sa akala ba ninyo, higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Ito pong verse 1 to 5, napaka-direct to the point po ang sinasabi dito. Katulad ng title, magsisi upang hindi mapahamak. Ang tinutukoy lang po dito, napakalinaw at klarado sa ating lahat na malibang magsisi at talikuran ang mga kasalanan, mapapahamak ang tao. So, napakalinaw po ito. Malibang magsisi at talikuran ang mga kasalanan, mapapahamak po ang tao. Ito po, binibigyan tayo ng warning ng Panginoon, maibigin, mahabagin, alam po natin na maibigin ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, pero hindi matatanggap ng Panginoon. Ibig kong sabihin, hindi siya nag-a-approve ng kasalanan. Ano po? Mahabagin ang Diyos sa mga taong lumalapit sa Diyos at humingi ng tulong at ng kapatawaran. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon ng salita ng Diyos na matuto tayong sumunod sa kanyang kalooban, manikluhod, manumbalik sa kanya at talikuran ang mga kasalanan. Dahil hindi po konsentidor ang Diyos. Ano po? Na akala ng tao na kahit sila'y patuloy nagkakasala, ay sila po ay hindi mapapahamak. Malinaw po sa ating pag-aaral, minsan tayong pinatawad ng Diyos at nilinis mula sa ating karumihan at sinabihan tayo, lagi panatilihin yung malinis ang inyong mga sarili na kung saan nilinis na at pinatawad na po ang ating mga kasalanan at magagawa lamang po natin yun sa pamamagitan ng kalakasan ng mula sa ating Diyos. Ang kalakasan ng dulot ng salita ng Diyos ang siya pong tumutulong sa atin upang patuloy makalayo at makaiwas sa mga kasalanan. So malinaw po ito sa ating lahat. Malibang magsisi at talikuran ang kasalanan,
mapapahamak din kayong lahat. So warning po ito sa atin, ano? Okay? Verse 6, ang talinhaga ng puno ng igos. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumarito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga pa sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Ito pong talinhagang ito ng Panginoong Hesus. Tinutukoy po ito sa mga tao yung pagtsatsaga ng Panginoong Hesus na patuloy inaabot ng salita ng Diyos bago mahuli ang lahat. Ginagawa ng lahat ng paraan katulad, tingnan nyo po itong sabi dito ng tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko pa ang palibot at lalagyan ng pataba. Pero inyo po, tinatry na parang, sige, huwag nyo po munang pahintulot na mapapahamak ang tao. Sige, kailangan po natin, gawan po muna natin ng paraan, which is ito nga pong nangyari. Inaabot ang tao, binababalaan ng salita ng Diyos upang ang sino man ay hindi mapahamak. Ginagawa ang lahat, parang ito, hukayan sa paligid. Kumbaga, i-cultivate pa natin yung lupa. Lagyan pa natin ng pataba. Baka sakaling mamunga. So, ginagawa ang lahat ng paraan para ang punong ito po ay mamunga at walang kaibahan po ito sa atin. Inaabot at sinusundan lagi tayo ng salita ng Diyos. Marami po na talagang sinusundan ng salita ng Diyos ang tao para ito ay hindi mapahamak. Maraming binibigay na chances, mga pagkakataon bago mahuli ang lahat. At ito po ang tinutukoy sa talinhaga. Pinagtsatsaga ni until now. Makita na po natin ang pagtsatsaga ng Diyos sa tao na patuloy inaabot ng salita ng Diyos upang wag mapahamak ang sino man. Nagpapadala po siya ng iba't ibang kaparaanan upang ang tao ay makinig ng salita ng Diyos. Upang ito po ay makapamunga. Katulad ng natungkol dito sa puno ng igos. Ginagawa ang lahat ng Diyos para po sa atin upang sa ganun ang sino man ay hindi mapahamak. Amen? So ito, mga pinapakitang talinhaga po ito ng Panginoon na talaga puro mga warnings po ito sa atin, sa ating lahat. Tulad ng sabi nga po ng nabasa natin, kapag narinig ninyo ngayon ang salita ng Diyos, huwag nang patigasin pa ang inyong mga puso. Amen? So verse 10, pinagaling ni Jesus ang babaeng kuba. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon din nakatayo siyang ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang mga tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyo'y kayo'y pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunyari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?" Tinanong ng Panginoon Diyos.
sa tagal ba naman na yun, nang ginapos sa karamdamang iyon, ng masamang, ginapos sa masamang espiritu for 18 years. Tapos, hindi siya pwedeng kalagan sa araw ng pamamahinga, hindi siya pwedeng pagalingin. Kaya sinabi dito, napahiya ang kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa. Ito po yung pinapaintindi po sa atin dito. Ang paggawa ng mabuti ay wala pong pinipiling araw. Ang mabuti ay mabuti nga para sa Panginoon. Lahat ng mabuti, malinaw, ang lahat ng mabuti ay walang masama, of course. Kaya nga mabuti, wala diyang masama. So ibig sabihin, wala pong restriction ang paggawa ng mabuti. Amen? Katulad nung sinasabi dito ng mga taong ito, yung mga tagapagturo o mga parisiyo na kinu-question ang Panginoong Jesus, bakit ka nagpagaling sa araw ng pamamahinga? Kaya dito sinabi ng Panginoon, for 18 years, inalipin itong babaeng ito ng masamang espiritu. Ngayon, wala ba siyang karapatang maging malaya at pagalingin sa araw ng pamamahinga? Katulad nung nadaanan po natin, na katulad ng kung ikaw ba, yung pinaluwag ng Panginoong Jesus, kung kayo ba, meron kayong asno na mahulog sa balon, nakabitin, imagine nandoon mahuhulog na sa balon, sasabihin nyo pa ba na ay sa bukas ko na kayo iahon kasi ngayon araw ng pamamahinga? Hindi, di ba? Talagang immediately iaahon nyo yung taong yun o ang hayop na yun sa bingit ng kapahamakan or kasamaan or sa sakit man ang karamdaman, katulad ng pinalag ng Panginoong Jesus na mabuti po. Ang paggawa ng mabuti walang pinipiling araw. Amen? Anytime, any day, mabuti ay mabuti sa paningin ng Diyos. Gumawa ng mabuti at walang restriction sa paggawa ng mabuti. Amen? So ito po yan. So then, dito tayo sa verse 18, ang talinhaga ng buto ng mustasa. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Kaharian ng Diyos po, tinutukoy dito. Saan ko ito maihahambing? Ang katulad nito ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at ang mga ibon ay nakapamungad sa mga ito. So, ito pong bandang ito, maalala po ninyo yung part na tungkol sa ang buto ng mustasa. Nang tinutukoy po doon, pinakamaliit na butil, pero kapag ito'y lumaki, ay napamumugaran ng mga ibon. Ibig sabihin, ito pong pinaliwanag ko po sa inyo. Kung titingnan po natin yung mustasa, ang mustasa kasi, sa actual, yung mustasa is a plant, para siyang pitsay, diba? Kung makikita nyo po yung mustasa. Pero bakit tinukoy dito na ito ay lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy? Isang patalinhaga po ito na parang makita natin dito, mustasa, pinakamaliit na butil, and then yung mustasa para siyang pitsay, wala naman siyang katawan. Ay kung sabihin, wala siyang katulad ng punong kahoy na may katawan kasi para siyang pitsay. Pero bakit tinutukoy dito na kapag ito'y lumaki, isa itong magiging punong kahoy? Ito po, tingnan po natin Ang faith kasi ang tinutukoy, ang tungkol sa pananampalataya po. Kapag ang faith natin, kasing liit ng mustasa, tinutukoy doon sa naraanan natin mga pagbabasa. Kapag ito'y lumaki, ibig sabihin, ang faith kasi there's nothing is impossible. Walang imposible sa mga taong nananalig. Kaya kung titingnan po natin dito, butil ng mustasa naging punong kahoy, pinapaunawa lang po sa atin dito na walang mahirap sa Diyos. Kayang gawin ng pananalig ang anumang bagay na ating pinaniniwalaan. Katulad ng hinalimbawa sa atin, pinaliwanag sa atin, kung kayo may pananalig, sabihin nyo sa bundok na ito'y tumalon sa dagat, at kung kayo hindi nag-aalinlangan, mangyayari ito sa inyo. Diba?
So ito pong mustasang ito, katulad ng buto ng mustasang itinanim ng isang tao sa kanyang halaman, ibig sabihin yung faith. Katulad naging sa una maliit hanggang sa habang tumatagal, mustasa again, ang mustasa ay parang pichay, wala siyang strong enough na parang katulad ng puno, pero halimbawa dito naging puno kasi sa faith na to napapangyari niya ang imposibleng bagay, at hanggang sa dumating sa naging matatag itong mustasang itong naging puno, Ang mustasa very weak kung titingnan po natin. Pero dahil sa pananampalatayang ini-illustrate dito sa pamamagitan ng mustasa, sa butil ng mustasa, naging strong siya, naging matatag ito at naging puno. At ang sabi dito, hanggang sa maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpugad sa mga ito. Anong ibig sabihin po nito? Maalala po natin yung sabi doon na kapag tayo ay yung tumubo na binhi sa matabang lupa, na ito ay namumunga at napamumugaran ng mga ibon, na kumbaga nasasandigan. Ang isa pong Kristiyano na sa simula ay kumbaga nagsimula parang kulang pa, mahina pa sa kanyang pananampalataya, and then later on hanggang sa nakinig at patuloy nagbabasa ng salita ng Diyos at na-build up yung faith, kasi malinaw ang faith ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So ang isang Kristiyano na sa simula parang kulang ang pananalig pa, mahina pa, very weak kumbaga pero dahil continue siyang nakikinig ng salita ng Diyos at nagbabasa, na-build up po yung faith, yung parang kumbaga na ini-illustrate natin na mahina man ang mustasa, yung hanggang sa lumalaki ito, hanggang nagiging strong na siya, kaya tulad dito sa isang puno, nagiging strong na siya. At habang naging puno na siya, napamugaran na siya ng mga ibon. Ibig sabihin, yung maliit, yung taong sa una ay mahina, pero dahil sa kanyang pananalig na hinalintulad sa isang butil ng mustasa, hanggang sa lumaki ito, naging matatag, naging strong yung dating mahina. Naging strong hanggang sa tumagal ng tumagal, naging punong kahoy. Punong kahoy, nag-illustrate po isang matatag. Matatag itong punong kahoy na to hanggang sa napamugaran siya ng mga ibon. So ibig sabihin, habang tumagal, yung taong ito na nagsimula sa mahina hanggang sa maging matatag siya, hanggang dumating yung time, siya na po ay napamumugaran. Ibig sabihin, nadidipindihan na siya ng karamihan. Nadidipindihan na po siya ng marami, nakakapag-advise na siya, nakakapagpalakas na rin siya ng loob ng kanyang kapwa. Dahil dito sa nagsimulang parang butil lamang ng mustasa, pero naging punong kahoy. And yun po ang sabi ko nga, minsan makikita po natin ito dati, tayo man din ang mga ina-advisean, tayo din ang mga tinuturuan kung paano maging matatag sa ating mga kahinaan, pero habang tumagal ng tumagal, yung patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos na nag-build up ng faith, so naging matatag tayo at naka-overcome sa mga lahat ng mga kahinaan, hanggang sa pagdating ng araw, tayo na rin po ay nadidipindihan, nalalapitan na ng marami at nahihingaan na ng advice. Kumbaga nakakalinon na sa atin po ang tao. Tulad po ng nakita ko rin po ito sa experience ng aking buhay, na dati po ako man ay isang mahina din, kailangan ko rin ng mga advice kung paano makapag-overcome sa matsaring mga kahinaan ng mga temptation sa mundo. Pero habang tumagal, nung nakadikit po tayo sa Word of God, nag-build up ng faith at lalong naging matatag, at dumating nga ang panahon. Ito nga po, hindi na kumbaga andyan kayo, nagagamit din ako po para sa inyo. So parang ito po ang ihalintulad na ihambing po natin dito ng isang taong mahina dati, na parang pinakamaliit, napakahina, pero dahil sa itong pananampalatayang itong inalimbawa sa buto ng mustasa, lumaki ito ng lumaki, naging yung mahinang mustasa, naging punong kahoy, at pagdating ng araw, ito ay napamugaran ng mga ibon. Ibig sabihin kasi ang makita po natin ang pugad, doon nakapatong po yan sa sanga, yung mga pugad ng ibon nakapatong yun sa sanga. So doon sila
yung very strong na talagang hindi sila hindi mabibreak yung ng branch ng puno at doon po sila nakakapamugad. So ganun yan, halimbawa kapag ikaw po o tayo naging matatag, na parang yung kahinaan natin noon napatatag dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, dumating yung point na tayo na rin po ay napamumugaran. Ibig sabihin nadidipindihan, na nakakatulong tayo sa iba, na kumbaga sa maraming nakaka-lean on sa atin at tayo ay nakakapag-advise na sa kanila na sila man din ay maging matatag. Nadidependihan ka na, ibig sabihin na nakakatulong ka sa iba upang sila ay mapalakas. Amen. So ito po yung halimbawa dito sa butil ng mustasa na naging punong kahoy at later on na nakapamugaran, kumbaga sa tao nga ay naulit ko na nadependihan ng karamihan. Kumbaga ano ba sa Tagalog niyan na nakapagbigay na rin siya ng pag-asa sa kanila, nakakapag-advise na rin sa iba kung paano maging matatag. Amen? So ito po yan. And then dito tayo sa 20, ang talinhaga ng pampaalsa. Sinabi pa ni Jesus, saan ko ihahambing ang kaharian ng Diyos? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harinat kaya't umalsa ang buong masa. So yan po muli, it's all about faith po ito, na talagang napapangyari ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, dito na tayo sa last part, hindi pa pala. Dito sa makipot na pintuan, pakinggan po natin ito dahil napakahalaga po. Puro warnings po ito. Paalala sa ating lahat na mga anak ng Diyos na nagsusumikap na talagang mapanatili ang mga nilinis na sa atin ng Panginoong na ating mga karumihan. Amen? So verse 22, habang nagpapatuloy si Jesus sa papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon ng kanyang dinaraanan. Sabi po dito, minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Ito po yung paalala po sa atin, laging, ibig sabihin po kasi dito talagang idiretso ko po muna para lalo nating maintindihan. 25, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo kasama kayo sa aming mga lansangan. Sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahing ng gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos. Sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo namay pinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at tibog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay nga'y may nahuhuling nauuna at may nauunang nahuli. Ito po, pinapaunawa po ito sa atin ng Diyos na bilang babala na laging inuulit-ulit, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na patuloy gumagawa ng kasamaan. Kaya ang bilin dito po ng Diyos, pagsikapan ninyong makapasok sa makakipot na pintuan. Ito po yung grabe itong sinasabi sa atin ng Panginoon.
magtiis kayo, magtiyaga, ibig sabihin yung pagtitiis, katulad ng pinalimbawa doon ng Panginoong Hesus. Kung sino mang gustong sumunod sa akin ay pasanin niya ang kanyang sariling krus, kalimutan, itakwil ang kanyang sarili at sumunod sa akin, di ba? So ito po yung tinutukoy dito, pagsikapin ninyong makapasok sa makipot na pintuan, kasi po ang mundo napakaluwang ng mga offer ng sanlibutan at napakahirap, tulad ng sinasabi dito, napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos, dahil tunay na ang taong makakapasok lamang doon ay yung kinakalimutan ang kanyang sariling kagustuhan. Kasi po tayo, malinaw dito sa mundo, ang gusto natin yung mga pita ng laman, masunod talaga ng tao, no, na talagang ini-enjoy ang offer ng sanlibutan, pero kabaliktaran po ang bilin ng Panginoon. Pag sumikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, bakit nasabi po itong makipot? Kasi maraming mga bagay na sinasabi ang Diyos sa atin na layuan. At marami kasing tao, ang gusto kasi ng tao, opposite sa kalooban ng Diyos most of the time. Dahil ang mundo, ito nga, ang kaharian, ang mundo at ang langit, talagang napakaiba po. Mag-completely opposite ang dalang ito, kumbaga sa positive, negative, ang patungkol sa bagay na ito. Kaya, makita po natin, binibilin lagi ulit-ulit, parang sinabi kanina ng Panginoon, kapag hindi kayo nagsisi at talikuran ang kasalanan, mapapahama kayo. Talagang totoo po ito. Hindi tayo pwedeng magsabi kay Lord na, Lord, mahabagin ka naman. Okay lang, diba? Tanggapin mo na lang kami kahit patuloy kami nagkakasala kasi mahabagin ka naman. Alam nyo po, hindi pwedeng malapitan ng Diyos ng may karumihan. Kaya nga nilinis tayo. Walang sino man sa ating karapat dapat na makalapit sa Ama, pero ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat po sa ating nabasa. Talaga pong grabing paghihirap ng Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa grabing sakripisyo para tayo ay malinis na doon sa mga bagay na karumihan. Kaya yun ang sinasabi dito, panatilihin ninyong malinis ang inyong mga sarili. Huwag na tayong pabalik-balik po sa pagkakasala. Dahil lagi to po ang iyong papigyan po natin ng pahalaga, yung kamatayan ng Panginoong Hesus, dahil wala na pong iba doon na mai-offer ang Diyos para tayo po ay maligtas o makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nilinis na tayo, laging inuulit-ulit, binayaran na kayo ng dugo ng Panginoong Hesus, na matay siya para sa ating lahat. Binihisan tayong malinis, wag na tayong pabalik-balik sa kasalanan. At paano natin magagawang makapanatiling malinis until the end, until na bumalik ang Panginoong Hesus? Ito po ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagbibigay direction sa atin, nagbibigay instruction sa atin kung paano natin iwasan yung mga bagay na marurumi, kung paano natin iwasan yung mga dating buhay, yung mga old life po natin. Ang salita ng Diyos ang nag-i-empower sa atin daily, na dahil dito sa salita ng Diyos na tinuturo sa atin araw-araw, naiintindihan natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ayaw niyang sino man ay mapahamak. Kaya ini-instructionan tayo ng salita ng Diyos everyday kung ano ang dapat gawin at papaano layuan ang masama. Kaya baga napakahalaga po talagang nagbabasa tayo ng Word of God, kasi kung hindi, napakahirap tumawid sa mundong ito, punong-puno ng karumihan, kasamaan. Pero dahil sa Word of God, salamat sa salita ng Diyos na siya po ang nagsisild sa ating isip at puso. Every time na nagbabasa tayo ng Word of God, mas nakakapangibabaw ang banal na pagkatakot sa atin. Kaya kumbaga makikita natin na talagang ito ang naglalayo sa atin na magpatuloy sa pagkakasala. Amen? Dahil ito ang sabi talaga mismo ng Lord, pagsikapan ninyong makapasok sa makakipot na daan. Dahil dito maraming nagsasabi, sabi dito, marami kasi once na naisara, katulad once na naisara na ang pintuan, ito po ang talaga natin na wag natin itong i-take for granted. Na once na nagsara at walang nakakaalam ng pagbalik ng Panginoon at walang nakakaalam kung hanggang saan ang mga buhay natin. So once na, sabi dito, once na ito ay isinara na, nako, kahit kumatok ka pa dyan ng kumatok, walang magbubukas, katulad ng banggit po dito. At ngayon sasabihin nila, Panginoon, di ba?
Kasama kaming umiinom, kasama kaming nagtuturo, at nagturo ka pa sa amin sa lansangan. Ito pong sasabihin ng Panginoon. Sasagot siya, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Kayong patuloy gumagawa ng kasamaan. So hindi natin pwedeng sabihin, oh Lord, member ako ng religious group, kasama ako ng ganitong grupo, diba nag-outreach kami Lord, diba Lord may pinupuntahan kami ng mga ganito, active kami Lord sa church. Pero ang alam nyo po, ito ang sabi ng Panginoon pagdating ng panahon, yung patuloy gumagawa sa kasamaan, lumayo kayo, hindi ko kayo kilala. Katulad ng pinaunawa po sa atin dito sa nauna, nagbibigay ang Diyos ng enough time para magbago at layuan at talikuran ang mga kasalanan. Katulad po ng sinabi doon sa verse 8, yung tagapag-alaga ng pananim, huwag po muna ninyong putulin ngayon. Huhukayan ko pa po ang palibot at lalagyan ng pataba, baka sakaling mamunga sa mga susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. So walang pagkakaiba po ito dito sa mga babala ng Panginoon. Lumayo kayo sa kasalanan. Patuloy tayong sinasabi ng Word of God. Itigil nyo na ang pagsuway. Itigil nyo na, nalalaman po natin ang kalooban ng Diyos at ano ang hindi kalooban ng Diyos. Ipagpatuloy nating sundan ang kalooban ng Diyos at layuan natin ang sinasabi ng Diyos na hindi niya kalooban. Dahil pagdating ng araw, ito po, pagdating ng panahon, hindi natin masisisi ang Diyos na Lord, hindi ko alam, bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Lagi tayong pinapaalalahanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Talikuran nyo ang mga kasamaan. Walang magiging excuse pagdating po ng araw. Ang patuloy gumagawa ng masama at labag sa kalooban ng Diyos sa ayaw nila sa gusto, hindi sila makakapasok sa karya ng Diyos. Dahil malinaw ito pang salita ng Diyos, requirement po ito sa atin. Kaya may Word of God tayong binabasa araw-araw upang paalalahanan tayo. Ginagawa ng Diyos ang lahat para sa atin. Binibigyan niya tayo ng sapat na panahon upang magsisi at talikuran ang mga kasamaan at mga gawa ng mga masasama na labag sa kalooban ng Diyos. Alam na alam po natin sa ating sarili kung ang ginagawa natin is according to the Word of God. Tayo ang nakakaalam noon, pero binawarningan tayo kung sino man sa atin ang patuloy nagiging matigas ang ulo na despite sa alam niyang kasalanan, despite na alam niya na sinasabi sa Word of God na hindi yan ang kalooban ng Diyos, ay patuloy pa rin ginagawa. Ito po ang kahihinatnan ng taong iyon, at salamat sa Diyos. Ngayon pa man may mga pagkakataon katulad ng sinasabi po dito sa sinasabi niya na hayaan niyo munang i-cultivate ko, lagyan ko pa Panginoon ng pataba ang palibot. I-cultivate ko pa muna, baka sakaling ito ay mamunga. Yun po ang laging tinuturo sa atin ng Diyos, na binibigyan tayo ng sapat na panahon. Dahil once na dumating yung time na yun, it's done. Talagang no more. Kumbaga, kahit maglulupasay ka pa katulad ng sinasabi dito, binibigyan ko kayo ng sapat na panahon upang talikuran ang mga kasamaan at mga lumayo kayo sa mga kasalanan, dahil yun ang tunay na meaning ng pag-ibig ng Diyos. Ayaw niyang sino man sa atin ay mapahamak. Kasi once na natapos na yung desisyon ng Diyos, it's either impyerno o langit. Yun lamang po ang patutunguhan. At tinuturuan tayo dito ng Diyos, binibigyan tayo lagi ng babala, anak, piliin ninyo ang sumunod sa akin. Dahil ayaw ng Panginoong Diyos na masino man sa atin ay mapariwara at malayo sa Kanya. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Word of God every day. Layuan nyo. Kung alam nyo ang ginagawa nyo, nasasalamin nyo sa sarili, ang lakad nyo ay oppose sa salita ng Diyos, we have to stop it right away bago po mahuli ang lahat. Amen? Kung kasi po alam natin, napakalinaw sa ating mga nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin kung ang direksyon natin is according to God's Word o hindi. Kaya binababalaan tayo dito. Sabi dito, lumayo kayo sa akin kayong lahat na gumagawa ng kasamaan.
Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian na ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, habang naman kayo'y ipinagtataboyan. Oh my God, talagang ito po, pag inimagine natin ito, salamat na lang dahil nandito pa tayo, may panahon pa ng mga magbago at talikuran ng mga kasalanan. Enough ang binibigay pa sa atin ng Diyos na pagkakataon na magsisi at talikuran mga kasalanan. Huwag po nating hintayin, dahil once na it's finished, tapos ang lahat, wala tayo pong magagawa na sa bagay na yun, dahil patuloy tayong pinapaalalahanan ng Word of God. Amen? Next, ang pagmamahal ni Jesus para sa Jerusalem. Dumating noon ang ilang Parasiyo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw at ay tatapusin ko ang gawain. Kita niyo po si Lord. Kita natin bawat sinasabi ng Diyos talagang akma na papangyari at napapangyari. At ito po ang nagbibigay sa atin na talagang banal na pagkatakot na sumunod sa kanyang kalooban. Dahil ang sinabi niya ay sinabi niya, mangyayari at mangyayari ang sinabi niya. Kaya ang mga warning dito sa mga taong ayaw makinig, mangyayari ito. At sa mga nakikinig naman po, yung blessing at promises ng Lord, mangyayari din po. Kaya tinuruan tayo ng Diyos, okay, piliin nyo. Kayo ang pumili ng anong gusto nyo. Ang blessing o sumpa, buhay o kamatayan, nasa sa atin pong lahat iyon. At salamat sa salita ng Diyos, salamat sa banal na Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin daily, na nagdadirect sa atin sa tamang, sa kalooban ng Diyos, sa tulong at kalakasan na dulot ng banal na Espiritu ng Diyos. Verse 13, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon bukas at makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aruga ng inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Ito po yung nakita natin na previous na ginagawa ng Diyos ang lahat para po sa atin. Parang ito sinasabi ng Panginoon, pilit kong kinukupkup, sinisikap kong kinukupkup ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't pababayaan ng lubusan ng iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang araw na sasabihin mo, pinagpapala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So ito po yung pinakita dito ng Panginoong Jesus, na grabe po ang inaabot niya ang lahat ng tao para ipadama ang pag-ibig ng Diyos at ilayo sa kapahamakan, pero pilit nire-reject ng karamihan, katulad ng pinapaliwanag dito. Ilang beses kong sinisikap na kupkupin ang iyong anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Ito po yun sa mga matitigas ang ulo, na despite na patuloy inabot ng salita ng Diyos, patuloy nilang nire-reject ang paalala ng Diyos at nire-reject ang mga reminders at mga pagtuturo ng Panginoon. Pero salamat po sa ating lahat na patuloy nakakapakinig, patuloy na panatili sa salita ng Diyos na siyang nagpapalakas sa atin everyday. Mapalad po tayong lahat at salamat sa kagandahang loob ng Diyos, dahil tunay po na kung hindi sa tulong ng Espiritu ng Diyos, hindi tulong sa salita ng Diyos, hindi po natin kayang makasurvive sa mundong ito. Pero salamat sa katapatan niya, tunay ang sinasabi niya that we can do all things through Christ, na siyang nagpapalakas po sa atin at naglalayo sa kasalanan, at nagdudulot ang salitang ito sa atin po ng banal na pagkatakot, na tayo patuloy sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So dyan po ako magtatapos. God bless everyone. At medyo pagod po ako kasi ngayon dahil kagagaling ko lang sa trabaho, pero sinikap kong magawa ang preaching na to, ang pagtuturong ito sa chapter 13.
20 ng Lucas. So God bless everyone. Yes, Father God, we thank you, your Holy Spirit, O God. Salamat po sa Holy Spirit mo. Salamat po sa salita mo. Salamat sa mga paalala mo po sa amin, Amang Banal. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito. Sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. So God bless. Bye-bye.